Okay. So, saan ba nanggaling yung undeposited funds na makikita natin sa balance sheet report? So, yung undeposited funds, it is a temporary account na doon mo na ilalagay ni client o ng bookkeeper o ng accountant yung money habang hindi pa ito na deposit sa bangko. So, yung undeposited funds account is automatically created by QuickBooks at makikita mo siya doon sa chart of accounts. So, dalawang transaction screen kung saan pwede mo magamit yung undeposited funds. Yung una is si sales receipt. Si sales receipt, pag yung customer natin is bumili at nagbayad agad at the time of sale, so sales receipt ang gagamitin mo. Tapos itatag mo yung na-collect mo sa customer na yun doon sa undeposited funds. Kung i-hold mo pa siya. Yan. So, undeposited funds. Or, dito sa receive payment. So, sa receive payment, siya yung next process after sa invoice pag binayaran ni customer yung utang niya sa client natin. So, select the customer and then makikita mo yung invoice na binayaran niya. Tapos, let's assume na ngayon siya nagbayad tapos cash yung ginamit niyang pangbayad. So, you'll see na na-apply na yung pinambayad niya doon sa invoice. Tapos, itatag siya dito sa undeposited funds kasi nga hindi pa siya talaga actually na-deposit doon sa bangko. So, by the time or pag na-save natin yung transaction na to, yan, and then, kung titingnan mo dito sa more na button, meron siya transaction journal para makita mo kung ano ba yung entries pag sinave mo yung receive payment na ginawa mo. So yan, ito yung entries. So, a debit of undeposited funds, a credit of accounts receivable para ma-clear na yung utang ni customer. Tapos, yung perang natanggap natin is i-hold muna natin under sa undeposited funds. So, kung i-check natin yung balance sheet, makikita mo meron dyang undeposited funds na $300. So, paano ba i-clear itong undeposited funds na yan? So, kung dineposit na ni client yung collection niya doon sa bangko, syempre mag-record tayo ng bank deposit. So, ito, bank deposit na yan. So, sa bank deposit, makikita mo doon lahat ng collections na tinag sa undeposited funds. So, we'll just assume dineposit na ni client lahat ng payments ng customers niya dito sa Chase Bank. So, i-click natin and then save, close. So, mangyayari, mawawala na yung 300 sa undeposited funds at mapupunta na siya doon sa Chase Bank. So, kung i-check natin itong Chase Bank, makikita natin yung transaction. And makikita mo na siya dito sa Chase Bank. Ganun lang.